And they say unto him, We have here 5 loaves and 2 fishes. And he said, Bring them hither to me. And he commanded the multitude to sit down on the grass, and took the 5 loaves and 2 fishes, took up, blessed, break, give the loaves. And they did all eat, and were filled, and they took up of the fragments that remained 12 baskets full. And they that had eaten were about 5,000 men, beside women and children. Tayo po mag-pray, dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Thank you, God, for reading the passage tonight, O God. And Holy Spirit, we need your power. We need your understanding and wisdom. And help us once again to expound thy word, and we apply this unto wisdom. Holy Spirit of God, send us revival tonight to each and every one of us, O God. Forgive our sins, O God, cleanse our heart, and be filled with your word tonight, O God. And Holy Spirit, we need your guidance tonight as we partake thy word. Forgive our sins and all these things we ask. In Christ Jesus' name, amen. All right, you may be seated. And this is the familiar passage that we read. This is about the feeding of the 5,000. Amen. Sabi ng Biblia in verse 21, And they that had eaten were 5,000 men. Men lang po ang 5,000. Besides women and children. Bakit kaya mga lalaki lang binilang? Amen? No. Kasi doon sa mga Hudyo, ang mga babae po ay hindi kasama po sa kanilang custom. Hindi pwedeng kumain ng mga babae doon sa public. Kaya mayroon silang private na lugar kasama mga babae at mga children. Kaya ang nabilang lang doon sa ilang ay 5,000. Pero mayroon pa silang exclusive doon para sa mga ladies doon. Yan po. And yan po ang ating konting kaalaman sa kanilang custom. Kung bakit sinabi ng Biblia, multitude, dami. Pag sinabing multitude, is more than 25,000. Less multitude, less than 5,000. Pag multitudes, may is na, is more than 25,000. Multitudes, yan. So the title of our message, makita natin dito, yung isang bata, the lad, who gave the 5 loaves and 2 fishes. 5 loaves and 2 pieces. Kaya ang title ng mensahe natin ngayon ay The Lad, the Lance, and the Lord. Nakita natin ng dyan, yung lad, yung bata. May dala ang bata na lance at ibinigay sa Panginoon. Yan, the lad, the lance, and the Lord. So we learn something tonight about the story of the lad and his lance and the Lord. Amen. And we believe this story that we have read while ago is a very familiar passage. Amen. Madalas nating kinikwento ito sa mga bata. Pero ang story na ito ay hindi lang pangbata. Amen. Pang good news. Ang salita ng Diyos ay para sa lahat. Amen. Maganda sa salita ng Diyos, we apply this to children, to adult, to young people. Pwede. Amen. Yan po.
And this passage, I preached this many times. Oo. Ang kagandahan sa Bible, in one truth alone, we learn so many application. Oo. Kaya mapansin ninyo, iba naman ang title, iba naman ang marinig nyo. Amen? The many application that can relate also to our everyday's life. No, ito ay nangyayari kadalasan, karaniwan sa ating buhay araw-araw. Kaya nga simple lang, Panginoon. Kaya nga makita natin, this is the, we usually known this passage, the feeding of 5,000 men. Not included women and children. Yan. It is the story that we can learn so many things about the land and the lands and the Lord. Amen. Kung titingnan natin, kapatid, no, ay hindi lang po ang land, hindi lang po ang Panginoon, hindi lang po ang lands, the pack lands ng bata. Kung titingnan natin ang bata, bakit may dala ang bata na lands? Amen. And we see behind the scene, no, na hindi natin nakikita, there was somebody who prepared the lands. Amen. Sino kaya ang nag-prepare ng lands? Amen. Maybe some lady prepare the lands. Amen. His mother prepare a lands. Amen. Kaya makita natin yung story. You know, the Lord, the lands, and the lady who prepared the lands, and the Lord. Amen. And makita natin, tonight we studied the lesson, what God did. No? And we see a little lance, God did miraculous feeding of 5,000 men. No? In all, multitude of people, more than 25,000 people was fed in this miraculous feeding. Thus we are going to study tonight the lesson from the Lord, from the lad, the lands, and the Lord. Amen. The Bible says, this boy, the lad, whose name was not mentioned, amen, in the Bible, we don't know his whereabouts, we don't know his parents, ano? Hindi natin alam kung sino ang nanay nito. But one thing is amazing about the lad and his lands. There was somebody who prepared a lands. Amen. Maybe his mother, his parent, prepared the lands. And one thing that catch attention to the Lord, when this lad gave his little lance to the Lord. Little lance is a little 5 loaves of bread and 2 pieces, small pieces. No? And when they gave it to the Lord, something happened into the lands. Amen. May nangyari sa lands ng batang ito. Oh. Alam natin ang kwentong ito. Ano? Na makita natin, after preaching ng Panginoon and healing the sick, makita natin sa verse 13, 14 sa ating unang binasa.
Yan po ang ministry ng Panginoon. No? Ministry of preaching salvation, healing spiritually, and healing physically. Amen. Kaya nga inabot po sila ng gabi. Yan dito po sa ating binasa, verse 15. When it was evening, his disciples came to him. This is a desert place, and the time is now past. Amen. Makita mo, no, yung mga disciples, Panginoon, sobra na tayo sa oras. Sobra na ang preaching. Pastor, sobra na ang preaching. Overtime na. Oo, gutom na ang mga tao. Send the multitude away, that they may go into the villages and buy themselves victuals. Pauwiin mo na sila, Panginoon. Tapusin mo na ang preaching at ang mga gawain para sila ay makauwi na at pupunta na sila doon sa villages at bibili sila ng pagkain. Sabi ng mga disciples. Oo, kasi inabot ng gabi, ano? Inabot ng gabi ang programa. Ayun, makita natin. Pero makita natin, kapatid, dito sa ating pag-aaralan, sabi ng mga disciples, pauwiin mo na lang sila kasi dito po tayo sa ilang. Oo. Para makakain naman ang mga tao. But notice, in verse 16, sabi ng Panginoon, Jesus said unto him, did not depart, give ye them to eat. Amen. Huwag ninyong pauwiin sila na gutom. Bigyan ninyo sila ng pagkain. Pakainin natin muna sila para sila mabusog bago umuwi. Amen. Yan. Ang sabi ng disciples, Panginoon, we have here 5 loaves and 2 pieces. Mayroon ditong 5 loaves, maliit lang na baon, paklans ng bata. No, sa ibang mga book, dalad. May dala na maliit na tinapay, 5 tinapay, at 2 isda. Oo. Yan po ang sabi ng mga disciples. Give them to eat. Kasi mayroong baon ng bata. Kasi sabi ng nanay sa bata, pupunta ka sa service, baptist yan. Haba ang preaching yan, magbaon ka 5 tinapay para hindi ka magugutom. At 2 isda. Sigurado. Oo. Overtime na naman yan si pastor. Kailangan nakasigurado ka, may dala kang baon. Ay kung may baptism pa, nako. Gutom ang abutin mo sa baptist. Oo. Kaya may dala ang bata. Amen? Because somebody, the lady prepared the lunch for the lad. Amen? No? Kaya yun. Tapos, pagkatapos, ang dala ng baon, sabi ng mga disciples, mayroong dala ang bata, 2 isda at 5 tinapay. Paano ito pakasyahin? Amen? No? Di ba yan ang laging nasa isip natin? Paano natin pakasyahin? Paano natin babadgetin? Pero sabi ng Panginoon, naganda yung sabi ng Panginoon. Verse 18, He said, bring them hither to me. Amen. Bring it to me. Amen. Just a very interesting word. Bring them hither to me. Sabi ng mga
Why hindi kulang, kulang ito, Panginoon? Hindi, akin na. Amen. Trust it to me. Ipagkatiwala mo yan sa akin, yung maliit na baon na yan, maliit na lunch na yan. That's our title, The Lord, the Lance, and the Lord. Oh. So number 1, makita natin, sa lad na ito, he trusts his lance to the Lord. Amen. Yan ang number 1, trusting God, our little, and make it much. Amen. If we trust our little to the Lord, our little lance, God will make it much. Amen. God will make it miracle. Ay, miracle. It's hard to believe. The unbelievable things happen. But it happened. Nangyari. Because this lad trust God in his little lance. And God make it much. Yan po ang story. Oo. Yung maliit na lance na yan. Oo. Sabi ng Panginoon, bring it to me. Sabi ng mga disciples, we have here 5 loaves and 2 fishes. And he commanded them to sit down on the grass and took 5 loaves and 2 fishes. Kinuha ng Panginoon ang maliit na baon na may laman na maliit na 5 tinapay at 2 isda. Amen. No. At ang maganda rito, kapatid, no, yung 2 maliit na pack lunch ng bata, it catch the attention to the Lord. Amen. Namangha ang Diyos, ang Panginoon, sa batang ito. This little boy trust his little lance to the Lord. And what happened? God made a miracle. God make it much. God made it much. Amen. Yan po ang maganda dito. No? Pinagkatiwala ng bata ang kanyang maliit na baon sa Panginoon. Kaya trusting God in our little and make it much. Hindi po siya nag-alinlangan. Hindi po siya natatakot na ibigay sa Panginoon, ipagkatiwala sa Panginoon, kapatid. Oo. Yan po. Trusting God in our little. God will make it much. Amen. Yan po. Little. And I believe na sa maraming multitude na mga tao, hindi lang po ang bata may dalang baon. Marami rin doon may mga baon. May mga young people na may baon. May mga adult men na may baon. May mga young ladies na may baon. May adult ladies na may baon. May mga senior na may baon. But only the lad that catch attention to the Lord, that only this boy, this lad, who trusted his little hands to the Lord. Amen. Yan po, no? So his share is little lands to the Lord. At makita natin, sino po ang nakinabang ng maliit na baon na ito? Ang nakinabang po ay marami, multitude, kapatid. No? So ang mensahe na matutunan natin dito, mga kapatid, sa batang ito, he trusts his little to the Lord, and God make it much. Amen?
Kaya nga, ibig sabihin, kapatid, no, yung batang ito, hindi natakot magbigay ng konti sa Panginoon. Oo. Yan po. Hindi natakot magbigay ng konti, kapatid. Kaya anuman ang ating ibibigay sa Panginoon, konti man yan, malaki man yan, kapatid. Oo. Hindi yan po, that is not the issue. How big, how little we trust to the Lord. Amen. But the issue is, he trusted the Lord. Amen. And God make it much. And God multiply and multiply. Amen. Yan po ang mathematics ng Panginoon. Yung little, pwede niyang i-multiply. Because our God is not only addition. Di ba? Addition. In Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. But what happened to this sin, kapatid, yung senaryong ito, ano ang nangyayari? God multiply and multiply these little lands. Amen. Kaya when the Lord took our little lands and give it to the Lord and give it to the disciples, and the disciples share it to 1,000, to a multitude and multitudes, and God multiply. Amen? Kaya ibig sabihin, kapatid, sa kunti nating binibigay sa Panginoon, sa kanyang gawain, sa kanyang ministry, ay pwede makinabang ang marami. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Salamat sa ating Nehemiah project, sa inyong konti, mayroong konti, mayroong malaki na commitment, kapatid. Malaki, maliit is not the issue, but the issue is you trust the Lord, your little to the Lord. And I believe God will multiply. God will make it much. Amen? Kaya makinabang ang gawain at ang karamihan. Kaya ngayon, kapatid, trusting the Lord. Amen. Kung hindi nagtiwala ang bata sa Panginoon, may milagro kaya na nangyari? Wala, kapatid. Amen. Walang nangyari na miracle, kapatid. Kung hindi nagtiwala ang bata ng kaniyang maliit. Oo. Kung sabihin ng bata, magugutom ako, hindi pwede. Hatiin ko na lang. Oo. Hindi. He gave all and trust the Lord. Amen. Kaya makita natin, kapatid, kung hindi kayo nagbigay sa commitment, sa Nehemiah project, sa mga commitment natin, kapatid, oo, wala kayong makikitang building. Kaya salamat, nakikita nyo na ang building, kapatid. Ang accomplishment ng inyong pagbibigay, kapatid. Yan po ay bunga ng inyong pagtitiwala sa Diyos, kapatid. Amen? You trust the Lord, your little commitment, at hindi kayo natatakot, hindi kayo nag-alinlangan na ibigay sa Panginoon. And God made it miracle. Amen? Katulad nito, konting baon lang, kapatid. Anong ginawa ng Panginoon? Ginamit ito para ibahagi din sa iba. At nakinabang po ang gawain ng Diyos, nakinabang po ang marami. So this lad surrendered all to the Lord. And God multiply. God make a miracle. Trusting God to our little, and God will make it much. Amen. Yan po. Kaya huwag kang mag-alinlangan. Anumang merong ibibigay mo sa Panginoon. Amen.
mayroong gagawin ang Diyos na milagro sa iyo at sa gawain ng Diyos. At pwede kang gamitin ng Panginoon. Oo, makita natin kapatid, hindi ginamit ng Diyos ang mayaman, ang may mga baon. Ang ginamit ng Diyos ay isang batang maliit na nagtiwala sa Panginoon. Kaya yan ang nais ng Panginoon sa atin, na kung mayroon tayong tiwala sa Diyos na katulad ng isip at puso ng bata, trusting His little, no? And God made it much. Amen. So number two na. Kaya huwag tayong matakot. No. Ano man ang ating mga bagay na ipagkatiwala sa Panginoon. Oo. Yan po. Number 2, in verse 19. And he commanded the multitude to sit down on the grass, and took the 5 loaves and 2 fishes, and looking up to heaven, he blessed and brake and gave the loaves to his disciples, and disciples to multitude. Tingnan niyo yung notice na word. He blessed and brake. Amen. Yung dalawang yan. Amen. Number 2, God break something and follow blessing. Amen? Breaking. Sometimes we experience breaking and follow blessing. Amen. We see He bless and break the bread. Amen. God break the bread, and God multiply, and the bread multiply. Amen. So, if we break something, if God breaks something in our life, blessing will follow. Amen. Oo. Minsan, ang mga bagay na nangyayari sa buhay natin, God allow to break something because in order for us to bless. Oo. Mayroong mga bagay na binibiyak, pinipiraso ng Panginoon sa ating buhay. Katulad nito, kapatid, no? Nung biniyak ng Panginoon, pinipiraso niya ang tinapay at isda. Ano ang nangyayari, kapatid? God bless the bread. No? Jesus break the bread and give it to the disciples and multitude. At nakita natin dito, and they did all eat and were filled. Amen. Lahat sila. Oo. Nakinabang. Kaya nga, minsan, God breaks something para mayroong tayong pakinabang na pagpapala ng Diyos. Amen. So, ano makita nating mensahe? God breaks something in our lives and follow blessing. Amen. Ibig sabihin, He allow breaking something in our lives to see the blessing of God. Pinayagan ng Diyos na tayo mabasag. Mayroong mga bagay na binabasag sa ating buhay, sa ating puso, kapatid, para makita natin ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? No? Sometimes we break physically. Amen? Sometimes He allows sickness and diseases, problems. He allows pains, pressures, persecution in our lives. He breaks something
to see the power of God, to see the blessing of God. Amen? Inaalaw niya ang mga sakit, karamdaman, panghihina, kapatid, discouragement, disappointment, depression, kapatid, inaalaw niya yan para makita natin ang kapangyarihan, makita natin ang blessing ng Diyos. Inaalaw niya ang mga problema, mga karamdaman, mga miyembro sa pamilya na nakaranas ng karamdaman, problema, pain, pressure in life because in order for us to bless, makita natin ang blessing ng Diyos. Amen? Napansin nyo, parang wala ka nang mapuntahan, pero makita mo ang kamay ng Diyos, makita mo ang kapangyarihan ng Diyos, ang provision ng Diyos, ang presensya ng Diyos, makita natin, kapatid. When we are in time of breaking, in time of pain, kapatid, no, in time of trials, kapatid, in times of temptation, kapatid, ay nandyan ang Panginoon, kasama natin. May pangako siya, I will never leave thee, nor forsake thee. Amen? He allow problems, sickness, and diseases, kapatid. Naranasan niya ni Apostol Pablo. Oo. Anong sabi niya sa 2 Corinthians 12:8? 2 Corinthians 12:8. Anong sabi ng 2 Corinthians 12:8? Anong sabi ng Panginoon dyan? For these things I besought the Lord thrice, that it might depart from me. Oo, I sought the Lord thrice. Hiniling ko sa Diyos, Panginoon, tanggalin mo ang aking sakit, ang aking problema. Sabi ng Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? My grace, Paul, my grace is sufficient unto thee. Amen. Hinihingi ni Paul na mapagaling siya sa kanyang karamdaman. Every time na nagpipray siya sa mga kapatiran na may karamdaman, gumagaling. Tapos si Paul, pag humingi na sa Panginoon ng sarili niyang karamdaman, anong sagot ng Panginoon? My grace is sufficient unto thee. Panginoon, alisin mo ang aking sakit. No. Hindi gumaling si Paul. Anong sagot ng Panginoon? Paul, sapat na ang biyaya ko sa iyo araw-araw. Amen? No. Sufficient unto thee. No. Lalo nakikita ang aking kapangyarihan. No. Sabi niya, for my strength is made perfect in weakness. Makikita ko ang kalakasan ko, kapangyarihan ko sa panahon na ikaw mahina. Malakas ako sa iyo pag ikaw ay mahina. Malakas ako sa iyo pag ikaw may karamdaman, may problema. Malakas ako sa iyo, Pablo, na ikaw ay nakaranas ng infirmities. Makita namin sa buhay mo ang kapangyarihan ng Diyos. The power of Christ may rest upon me. Amen? Sa panahon na si Pablo ay may karamdaman, kapatid, mas malakas siya sa Diyos. Amen. Pag siya ay malakas, mahina ang Diyos. Amen. Di ba ganun tayo, kapatid? Pag mahina ang ating katawan, malakas tayo manalangin. No. Pag mahina ang ating budget, lalo kang mananalangin sa Panginoon. No. Pag konti ang budget at marami kang babayaran, mas marami kang panalangin sa Panginoon. At palagi kang nanalangin. Hindi ka tumitigil sa panalangin. Amen?
Pero pag sobra-sobra ang pera mo, hindi ka na makapag-pray, Lord, give us this day our daily bread. Puno ang pitaka, puno ang refrigerator. Ano ang prayer natin? Mahina ang Diyos. Pag walang laman ang pitaka, pag walang laman ang refrigerator, malakas ka manalangin sa Diyos. Amen? Yan po, malakas tayo manalangin sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo ako, Panginoon. Sisimba na ako, Panginoon. Every Sunday. At babalik pa ako sa hapon, Panginoon. At aaten pa ako sa prayer meeting, Panginoon. At Sunday school, Panginoon. Hindi na ako malilate, Panginoon. Basta pagalingin mo ako, Panginoon. Ay, nung gumaling, ayun, umatin ng isang Sunday. Sunod na naman, wala na. Amen? Kung saan tayo mahina, malakas ang Diyos sa atin. Amen? Oo. Yan po. Yan ang sabi ni Paul. My grace is sufficient unto me. Salamat. Bagamat tayo may problema, may mga karamdaman, pero salamat, nandyan ang biyaya ng Diyos. Amen. Pasalamatan natin ang Diyos kung ano ang meron sa atin. Ang sabi niya ng Hebrews 13:5, let your conversation, Hebrews 13:5, amen, nakalimutan ko na, let your conversation without covetousness, yung ating pamumuhay ay wag na tayong mainggit sa iba na mayroon, and be content in such as you have. Ano man ang mayroon dyan, maliit man yan, 5 loaves and 2 pieces na lang ang natira dyan, pasalamatan mo sa Diyos. Learn to be content such things as you have. For He hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. Amen. Yan po, no? Hindi tayo pabayaan ng Panginoon. Hindi tayo iwan ng Panginoon. Amen? Malakas ang Panginoon. He breaks something because God wants us blessing. Naranasan din ni David yan, kapatid, na mayroon siyang sakit, problema, discouragement. Wala na nag-encourage sa kanya, mga kapatid, mga kaibigan, na wala na. Kaya anong ginawa ni David? Pumunta na lang sa salamin. And he encouraged himself. Tumingin na lang sa salamin. Magpatuloy ka. Magpatuloy ka, David. Magpatuloy ka, brother. Kinakausap niya sarili niya. Amen. Yan po, mga kapatid. Bilang manampalataya, we are subject of breaking something. God breaks something. In Psalm 119, verse 71. In Psalm 119, makita natin sa buhay naman ni David. Ang sabi niya, it is good for me that I have been affliction, that I might learn thy statute. Affliction. Mahirap ito, affliction. May affliction na depress ka, hindi ka makatulog, nag-iisip ka, overthinking ka, affliction. Something afflict in our spirit, our mind. Pero makita natin, sabi ni David, it is good for me. Sa akin nakakabuti ang aking karanasan. Nakaranas ako ng kahirapan, karamdaman, at natuto ako sa inyong salita. I learned thy statutes. Amen? No? Kasi nung siya ay sa banig ng karamdaman, panay basa niya ng salita ng Diyos. Mas marami siyang panahon na magbukas ng Biblia.
magbasa ng Biblia, ng salita ng Diyos. Mas marami siyang panahon na manalangin sa Panginoon, kausapin ang Panginoon. Kaya nga sabi niya, it is good for me that have been affliction, yung mga kahirapan, yung mga problema, yung mga karamdaman na aking karanasan, na ako nakaranas, na ako'y nasa banig ng karamdaman. Ito ay nakakabuti sa akin dahil marami akong natutunan sa salita ng Diyos. Amen? No? Nakita natin si David. Panay basa ni David. Mas marami siyang panahon sa Panginoon, sa kanyang salita. Nung wala siyang sakit, maganda ang buhay, maayos ang buhay, maayos ang kalusugan, maayos ang kapirahan. Oo, may na ang Diyos. Amen? No? Pero nung siya'y may sakit, may problema, malakas ang Diyos. Malakas siya magbasa ng salita ng Diyos. Malakas siya manalangin sa Panginoon. Sometimes, he breaks something and follow blessing. Amen? He breaks something. No? Sometimes, tayo binabasag ng Diyos. Sometimes, tayo pinapalo ng Diyos. Para i-bless ng Panginoon. He breaks something, He break our pride. Amen? Nakita si Paul. Si Paul, pag malakas, mapagmataas, mayabang. Kaya makita natin, natagpuan ng Panginoon si Paul. Si Saul, ang pangalan niyang una sa Acts chapter 9. Ang sabi ng Panginoon, Saul, Saul, bakit mo ako inuusig? Di mo ba alam, ikaw ay sumisipa sa tinik? Oo. And Paul surrendered to the Lord. Amen? Panginoon, ano ang ipapagawa mo sa akin, Panginoon? Amen? Sa panahon na siya'y mahina, yan, sumuko na siya sa Panginoon. Because God breaks something sa buhay ni Paul. Ano yung buhay ni Paul? Pride. Kasi ang pangalan niya, Saul. Ibig sabihin ng Saul, pride, proud. But God changed the heart of Apostle Paul. Amen? From persecutor, and now he became preacher of the gospel. Amen? Kaya nga i-allow na mga problema, pain, para si Pablo pagpalain, magamit ng Panginoon. And his name was changed from Saul, being proud, and changed his name to Apostle Paul. Paul means humble. Amen? Kaya nga kapatid, yan ang nais ng Panginoon. He teaches us, He breaks something, our pride, to make us humble in order for us to bless. Anong sabi ng 1 Peter 5:5? He giveth grace. God resisted the proud, and He giveth grace to the humble. Amen? Yan si Paul, binibless ng Panginoon. Inalis niya ang mga bagay na yabang at mapagmataas at nagmamagaling, para siya ay marunong magpakumbaba, clothed with humility. Amen. And give it grace to the humble. Amen. Nakita natin kapatid, because the hinder of blessing, kapatid, is pride. Amen. So He break our pride in our heart in order for us to lift it up, to promote us, to bless us. Amen? Kaya binabasag niya ang mga bagay sa buhay natin. Mga kasalanan, binaalis niya, binabasag niya kapatid, para tayo pagpalain ng Diyos. Ang sabi ng Proverbs
28:13, he that covereth sin shall not prosper. Hindi tayo pagpalain ng Diyos kung tayo ay nagpapatuloy sa kasalanan, kapatid. And God break something sa buhay natin para matuto ka, maayos ka, nais ng Panginoon. Ang sabi niya, he that confesseth shall have mercy. Amen? Proverbs 28 verse 13. He that confesseth, para matuto tayong humingi ng tawad sa Panginoon. No. At iiwan, no? Confesseth and forsaketh, iiwan mo na ang mga kasalanan. Talikuran mo na ang kasalanan. At bibigyan ka ng Diyos ng blessing, mercy, favor. He break our sin and experience mercy. Ano yung mercy? Favor, blessing ng Panginoon. Maranasan natin ang pabor ng Diyos. That's why He break something to follow blessing. Amen? Yan po. No? Break something, follow blessing. And number 3, last, no? May sino lang to. And difficulties turn to victory. Amen? Turn to victories. Ang makita natin, kapatid, dito sa ating binasa, the passage, may problema, may kahirapan. Amen? May difficult. Amen? Sometimes we experience difficulties in life, but God wants us to show us victory. If there is difficulties, there is victories. Amen? Ano ang problema dito? Sila saan? Sabi ng mga disciples, Panginoon, we are in the desert place. Anong desert place? Wala. Desert, wala kang makita. Wilderness. Ibig sabihin ng desert, nothing. Amen? Wala. Walang pagkain. Gutom ang mga tao. Oo. Maraming tao. Multitude ng tao. Konti lang pagkain. Amen? Sabi ng Panginoon, doon sa ibang mga, John chapter 6, whereby bread. Sabi ng Panginoon kay Philip, saan tayo makabili ng tinapay? Sabi niya kay Philip, ay Panginoon, wala tayong mabilan ngayon. Ang 200 penny of bread, kulang, Panginoon. Is not enough. Di ba difficulties? Sometimes we experience difficulties sa buhay natin. Laging kulang. Dumating ang sahod, difficulties, mahirap. Mag-budget nito, paano ito? Ito ang bayaran kuryente, tubig, yung sama-sama na kapatid, mga due date na. Kulang. Difficult to budget. Sabi ni Andrew, Panginoon, what is 5 loaves and 2 fishes to this multitude? Sabi ng Panginoon, akin na. Bigay mo na yan sa akin. Amen? Kaya makita natin, kapatid, no? Ano man ang difficulties, kulang budget, anong gagawin? Bring hither to me. Ibigay mo yan sa akin. Kulang din yan. Amen? Ipagkatiwala mo sa akin. No. Ano man yan, kapatid. Biro mo yan, konti kita, maraming kakain. Biro mo yan, konting tinapay, maraming kakain kailangan. Di ba ganon? Isang kahig, maraming tuka. Yun nangyari, di ba? No? Konti budget, maraming pangailangan. Difficulties. But what happened?
in spite of these difficulties, sa nangyari sa disyerto, makita natin, God turned difficulties to victories. Amen. Oo. Ano man ang kulang, difficulties, you experience financial difficulties, physical difficulties, spiritual difficulties. Ano ang gagawin? Ibigay mo sa Panginoon. Anong sabi ng 1 Peter 5 verse 7? Casting all your care upon Him, for He careth for you. Yung kulang mong budget, ipagkatiwala mo sa Panginoon. Panginoon, ikaw na ang mag-budget. Kulang. Kung ako ang mag-budget, kulang ito, Panginoon. Bahala ka na magdugtong ng kulang. Anong gagawin? Casting all your care upon Him, for He careth for you. Kaya nga mayroon tayong prayer meeting to cast all our worries to Him, and He careth for you. Ako nang bahala niyan. Amen? Mabigat yan. Come unto me, all ye heavy laden, and I will give you rest. Ibigay mo na yan sa akin. Kulang yan. Ako na ang bahala mag-budget niyan para maging magaan ang isip mo. Uuwi ka magaan at makatulog ka mamayang gabi. Amen? Oh. Anong sabi ni David sa Psalm 55 verse 22? Cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee, and He shall not suffer the righteous to be moved. Oh, yan. Cast. Ano man ang bigat mo, problema mo, budget mo, financial difficulties, physical difficulties, emotional difficulties. Ano ang gagawin? Ibigay mo sa Panginoon and experience victory. Amen. Oo. Wala kang solusyon. Ang mga disciple, wala nang solusyon sa problema. Tinanong si Philip, walang solusyon. Tinanong si Andrew, kulang. Tinanong ang mga disciples, Panginoon, pauwiin mo na sila, Panginoon. Lahat silang mga disciple, walang solusyon. Difficulties na ang tingin nila sa problemang yan. Pero sa Diyos, victory. Ibigay mo lang yan sa Panginoon. Amen. To the lad, the lesson of the lad, the lance and the Lord, makita natin, trusting our little, and God make it much. God breaks something in our lives and follow blessing. Follow blessing. Ang mga bagay na yan na nangyayari sa ating masama, sabi ni Paul, for we know all things work together for good. Nakaranas ka ngayon, kapatid, ng break something. Sa puso mo, sa isip mo, kapatid. Broken hearted ka na sa buhay, kapatid. Huwag kang mawala ng pag-asa. Blessing will follow. You have difficulties today, hardship today. God will turn all our difficulties, our worries, turn to victories. Amen. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos, thank you God for the lesson of the lad, the lance and the Lord. Thank you, O God. You give us another principle in life that we learn from this lad, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon. If the message is very clear and the Lord speak to you through His Word, at habang tinutugtog ang awit panyaya, mayroon ka bang difficulties na naranasan ngayon? God will turn it to victories. God breaks something in your heart, in your life. Sige po.
He break physically, emotionally, materially, financially. God breaks something. Tanda natin, it will follow blessing. If we trust God, our little, God will make it much. What a great principle of the lad and the lands and the Lord. Sige po, if the Lord speak to you through this message, don't go home without talking to God. Whatever difficulties you experience today, cast it to the Lord. Trust it to the Lord. Give it to the Lord and go home with peace of mind. And you find rest. Sige po, ibigay mo yan sa Panginoon. Sa mga kasama namin sa online, wherever you are today, just kneel down to God and lean on to God. Whatever difficulties or breaking something in your life. Sige po. You have little today, trust to the Lord and God will multiply. Sige po. If the Lord speak to you, sige po. If you are blessed with a message tonight, just come. Hindi mo kailangan ngayon ang mensaheng ito. Maybe tomorrow. Next week, kailangan mo ang mensaheng ito. Sige po. Why not give thanks to the Lord? Pasalamatan natin ang Diyos ano ang mayroon sa ating ngayon. Pasalamatan din natin ang Diyos ano man ang wala sa ating ngayon. Wala kang sakit, wala kang problema. Just come, Lord, praise the Lord. Kaya nga, learn to give thanks to the Lord. Kung ano ang mayroon sa atin, ano mang mayroong wala ka, pasalamatan mo pa rin ang Diyos. Sige po. Wala kang malubhang karamdaman. Wala kang malaking problema. Pasalamatan mo ang Diyos. Sige po, don't go home without talking to God. Sige po, God is waiting for you in the altar to talk to Him. Sige po, usapin natin ang Diyos sandali.